Magsisimula ang ating kwento kay Izumi. Isang walang kwentang pabuhat sa ML, at tinaguri ang pinakamalas na kumag. Palagi na lamang siyang naaaksidente sa kung ano-anong dahilan. Ngunit nagbago ang lahat ng mapaibig sa taglay niyang kapugian, ang isang pink hair na tsanita. Kaya ngayon ang babaeng ito ay handa nang gawin ang lahat para lamang maprotektahan ang kanyang talong. Nagsimula ang lahat sa unang araw ni Izumi bilang isang second-year student. Ang tanging hangad niya ay makasabay sa paglalakad papuntang paaralan ang kanyang crush. Matapos siyang paalalahanan ng ina na mag-ingat ng husto, lumabas na siya ng mansyon. Ngunit wala pang 5 segundo ay sumubsob na agad siya sa tae. Nangyari ito bago dumaan si Truck-kun na suki ng mga kumag na, naiisekay sa ibang mundo. Sa kabila ng pagdaan ng pinagpalang kamalasan, nakarating pa rin siya sa istasyon sa tamang oras. Doon ay nakatagpo niya si Shikamori, ang babaeng kayang magpatulo ng kanyang cream. Nahulog ang loob ni Shikamori sa kanya kahit mukha siyang unggoy. Maya-maya, habang naglalakad sila, bumuwelta si Truck-kun para sa counter-attack. Pero mabilis na hinayla ni Shikamori si Izumi patungo sa kaligtasan. Humingi ang binata ng paumanhin dahil nadadamay din ang dalaga sa panganib. Hinawakan ni Shikamori ang kanyang mukha at sinabing hindi niya kailangang humingi ng tawad kailanman. Nakita nilang nagkakagulo ang lahat sa tapat ng notice boards para tingnan ang kanilang classroom placement. Agad na nanalangin si Izumi na sana ay magkaklase silang muli. Nagpula ang mukha ni Shikamori sa narinig. Sinabi ng dalaga na lagi niya itong pupuntahan sakaling magkahiwalay man sila ng silid. Laking tuwa nila nang makitang pareho silang nasa iisang klase muli. Kalaunan sa loob ng klase, muling umatake ang kamalasan ni Izumi. Madulas ang board cleaner mula sa kamay ng guro at muntik na siyang tamaan. Pero ang kanyang knight na may kulay pink na buhok ay naroon muli sa tamang sandali. Pinrotektahan siya nito kahit na napuno ang dalaga ng alikabok mula sa cleaner. Nilinis ni Izumi ang ulo ni Shikamori na nagpahiya sa dalaga. Habang wala ang dalaga, 3 walang kwentang loners ang nagtanong kay Izumi. Inusisa nila kung paano siya nakakatulong sa dalaga gayong ang level ng kanyang kamalasan ay napakataas. Dahil dito, inaya ni Izumi si Shikamori na pumunta sa library. Agad na nanahimik ang mga loner squad at nanalangin na sana ay hindi narinig ng dalaga ang kanilang sinabi. Pero bago pa man makalabas si Izumi ay binitawan na sila ni Shikamori ng isang matalim na tingin. Nagpangatog ito sa kanilang mga tuhod. Sa labas, sinabi ni Shikamori na huwag alalahanin ang mga losers na iyon. Kalaunan, tinalo ni Izumi ang kanyang matalik na kaibigang si Inuzuka sa laro. Ginawa niya ito para makapag-hangout sila pagkatapos ng klase. Ngunit sa labas ay nakasalubong nila si Shikamori at ang mga kaibigan nitong sina Neko at Hashimitsu. Nagpasya silang mag-group hangout sa isang bowling alley. Doon ay nagkasundo sila na ang may pinakamababang puntos ang siyang manlilaber. Nagkunwari si Shikamori na baguhan lang sa bowling para magmukhang cute at inosente. Nang si Izumi na ang tumira, nakuha niya ang pinakamababang puntos. Gayunpaman, matapos siyang i-hype ni Izumi, may na-realize si Shikamori. Hindi niya kailangang magpanggap para mapasaya ang binata. Nagpakitang gilas siya hanggang sa mamangha ang lahat sa bowling alley sa kanyang aura. Nag-high five siya kay Izumi dahil sa pag-cheer nito. Muntik nang mahimatay ang binata sa sobrang galing ng dalaga. At dahil si Izumi ang may pinakamababang score, tinanong niya si Shikamori kung ano ang gusto nito. Sa kabutihang palad ay iniligtas siya ni Shikamori sa kahirapan. Habang naglalakad, isang malakas na ihip ng hangin ang nagpadala ng dyaryo diretso sa ulo ni Izumi. Sinalo ito ni Shikamori nang hindi man lang lumingon. Nagpabilib ito kay Izumi at naitanong kung nakikipag-date ba siya sa isang ninja mula sa nakaraan. Humingi muli ng tawad si Izumi dahil sa palaging pagkaladkad sa kanya sa panganib. Pero pinaalalahanan siya ni Shikamori na huwag mag-sorry. Gusto kasi nitong panatilihin siyang buhay. Kasunod nito, tinanong ni Shikamori kung masama pa rin ba ang loob ni Izumi sa sinabi ng 3 losers. Walang nag-akalang ang isang, walking bad omen, ay makikipag-date sa pinapangarap na babae ng lahat. Habang sinasabihan siya ni Shikamori na huwag mag-isip ng ganoon, isang karatula ang biglang nalaglag. Agad itong sinipa palayo ni Shikamori bago pa tumama sa ulo ni Izumi.
Sinabi niyang mali ang opinyon ng ibang tao at siya ang laging magpoprotekta sa kanya. Nahiya naman si Shikamori dahil hindi pa siya kailanman naging bukas sa kanyang mga nararamdaman noon. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang sports tournament sa paaralan. Napili sina Izumi at Inuzuka para sa soccer team. Volleyball naman ang sasalihan ng mga babae. Nag-alala si Izumi na baka maapektuhan ng kanyang kamalasan ang lahat. Sinabihan siya ni Inuzuka na sarili muna niya ang alalahanin. Dumating si Shikamori at nagtanong kung anong oras ang kanilang laro. Napansin ni Izumi na may ginawang bago si Shikamori sa kanyang buhok kaya pinuri niya ito. Si Inuzuka naman ay nagpuna na baka makaabala ang hairstyle na iyon sa laro. Nang makita ni Shikamori ang timetable ay na-realize nilang magkasabay ang kanilang laro. Dahil dito ay hindi nila masusuportahan ang isa't isa. Hinawakan ni Izumi ang kamay ng dalaga at nangakong ipapadala ang kanyang pagmamahal at suporta. Sa pagsisimula ng soccer match, sa unang hakbang pa lang ni Izumi ay naputol na ang kanyang sapatos. Sumubsob siya sa putikan na pinagtawanan ni Neko. Si Shikamori naman ay nag-alala at nagpas siyang magpadala ng good vibes. Ito ang naging dahilan upang manatiling nakatayo si Izumi ng matagal. Narinig ni Izumi na sumisigaw sina Shikamori at Neko. Akala niya ay espesyal na cheer iyon para sa kanya. Lumingon siya ngunit tinamaan at nawalan ng malay dahil sa bola. Paglipas ng ilang minuto ay pinuntahan siya ni Shikamori sa infirmary. Sinabi nitong hindi pa nagsisimula ang laro nito kaya ayos lang. Habang hinahaplos ang buhok ni Izumi, napansin ni Shikamori ang isang malaking pilat sa noo ng binata. Ayon kay Izumi, nakuha niya ito noong sinubukan ni Truck-kun na ubusin ang buong pamilya niya. Nag-alala ang dalaga pero nahiya si Izumi dahil dapat siya ang nagpoprotekta rito. Nangako siyang gagawin iyon sa hinaharap. Lalong lumapit si Shikamori para ipakita kung gaano siya kahalaga sa kanya. Nagbiro ang dalaga na tatabi ito sa kanyang higaan. Nagpapula ito ng husto sa mukha ni Izumi. Agad ding umalis si Shikamori para itago ang kanyang pagkapahiya. Samantala, sa basketball game naman ay nakapuntos ang team ni Hakamitsu. Pilit niyang hinahabol ang kanyang hininga habang sinusubukang agawin ang bola. Napansin ito ni Neko at tinanong kung handa na ba siyang sumuko, ngunit tumanggi ang dalaga at sinabing nagsisimula pa lamang siya. Sa sumunod na sandali, nakita ni Neko ang tatlong side characters na nagmamadaling pumunta sa kabilang panig ng court para salubungin si Kamiya, isang napakagandang babae na siya ring ace ng volleyball team ng paaralan. Matapos umalis ng mga babae, sinabihan ni Neko si Kamiya na ay enjoy ang kanilang mga hiyawan dahil malapit na niyang matikman ang kanyang unang pagkatalo. Maya-maya lang ay dumating na rin si Shikamori, kaya naglakad na palayo si Kamiya para maghanda sa laban habang ipinapaliwanag naman ni Neko kung ano ang kanilang kinakaharap. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Izumi sa field para tulungan si Inuzuka na gumaan ang loob matapos matalo sa laro. Iminungkahi niya na pumunta sila para i-cheer ang mga babae, at matapos sumang-ayon ni Inuzuka, pumunta sila sa court at nakitang dihadong-dehado ang team ni Shikamori dahil nagpapakitang gilas si Kamiya. Gayunpaman, matapos magsimulang mag-cheer ni Izumi para kay Shikamori, nagpa siya ang dalaga na makuha ang panalo anuman ang mangyari para lamang paanggain ang binata. Habang nagpapatuloy ang laro, mas natingnan ng malapitan ni Izumi si Kamiya at nakilala niya ito, pero mas pinili niyang mag-focus sa pagsuporta sa kanyang kasintahan. Dahil sa kanyang walang tigil na pag-cheer, nagsimulang maglaro si Shikamori na parang isang bihasang propesyonal at sa huli ay nagawa niyang manalo laban kay Kamiya. Nagpatuloy ang selebrasyon sa loob ng klase, at matapos sabihin ni Izumi na sana ay mas naging athletic din siya kahit kaunti gaya ng dalaga, sinabi ni Shikamori sa kanya na ang mahalaga ay ang kanyang pagsisikap, kahit na palagi siyang malas na talunan. Bigla namang may mga babaeng sumugod sa loob para humingi ng autograph kay Shikamori, at kahit na masaya si Izumi para sa kanya, napaisip siya kung makaapekto ba ang bagong celebrity status nito sa kanilang relasyon. Pagkalipas ng ilang araw, nangyari nga ito dahil abala ang lahat sa paghanga sa dalaga, na naging dahilan upang mabawasan ang oras nilang magkasama. Habang kinukwento ito ni Izumi kay Inuzuka, isang ligaw na bola muli ang lumipad patungo sa kanyang ulo, pero sa pagkakataong ito, hamarang si Inuzuka at siya ang nataman.
Ikinaselos ito ni Shikamori, dahil pakiramdam niya ay nagkakamabutihan na ang dalawang bakla. Kalaunan, muling umatake ang malas ni Izumi na nagresulta sa pagkabali ng braso ni Inuzuka kaya kailangan nitong umuwi ng maaga. Matapos sisihin ang sarili, nagpasya na rin si Izumi na umuwi na lang. Ngunit nadulas siya sa hagdan at akala niya ay oras na niya para makatagpo ang may kapal. Mabuti na lang at dumating si Shikamori sa tamang oras para iligtas siya. Tinanong ng dalaga kung bakit sinusubukan nitong umuwi nang wala siya. Ipinaalala ni Izumi sa kanya na sikat na siya ngayon at sinabing ayaw niyang istorbohin ang dalaga dahil halos lahat ng oras nito ay nagugugol na sa kanyang mga fangirls. Nagulat si Shikamori sa narinig at sinabing ang tanging gusto niya ay makasama ang binata. Dahil dito, na-realize ni Izumi kung gaano siya naging hanggal. Inamin niya na nami-miss lang niya ang dalaga, na nagdulot ng bagzo ng emosyon na hindi inaasahan ni Shikamori. Pagkalipas ng ilang araw sa klase, inabutan ni Inuzuka si Izumi ng 2 movie tickets para magamit niya sa weekend. Nagulat si Izumi rito at tinanong kung bakit siya binibigyan ng tickets. Ipinaliwanag ni Inuzuka na magiging masyadong abala siya para magamit iyon, kaya walang saysay kung masasayang lang. Si Shikamori na nakarinig sa usapan ay nagsimulang manginig ang laman dahil ayaw niyang isipin ni Izumi na desperado siyang maging +1 nito. Inalala ni Izumi ang nangyari noong huli silang nag-date kung saan ang mga Diyos ng kamalasan ay nag-overtime kaya naman lahat ng pwedeng maging mali ay nagkamali nga. Sa kabutihang palad, masaya na si Shikamori basta't kasama niya ang binata. Ngayon, nagpasya si Izumi na gagawin ang lahat para maging matagumpay ang date na ito. Una, nag-empake siya ng lahat ng posibleng kailanganin kung sakaling may biglang bagyo, pero makalipas ang ilang minuto ay sumobra siya sa paghahanda hanggang sa mapuno ang bag na muntik nang makabali sa kanyang likuran. Sa parehong pagkakataon, nagbabasa si Shikamori ng fashion magazine para humanap ng bagong outfit inspiration dahil nag-aalala siyang magmukhang pangit sa kanilang date. Nakakuha siya ng ilang ideya, pero matapos magsukat ng maraming damit, nanatili pa rin siyang kabado dahil parang walang bagay sa kanya. Napansin ito ng kanyang kapatid at nagtanong tungkol sa taong makakadate niya dahil hindi naman siya karaniwang nagbibigay ng ganitong pansin sa kanyang suot. Napahiya ang dalaga kaya sinabihan niya itong huwag makialam bago ituloy ang kanyang dress rehearsal. Pagkalipas ng ilang araw, maagang umalis si Izumi para sa kanilang date dahil plano niyang harapin muna ang araw-araw niyang dosis ng kamalasan bago makipagkita kay Shikamori. Gayunpaman, pagkalipas lang ng ilang minuto ay nakita niya ang dalaga at excited na tumakbo palapit para itanong kung bakit ito maaga, pero ang ganda ni Shikamori ay naging sanhi ng pag-glitch ng kanyang utak. Matapos makapagbigay ng simpleng papuri para itago ang kanyang paghanga, sumakay na sila sa tren, at agad na nangarap si Izumi na mahahalikan niya si Shikamori habang nanonood ng sine. Napansin ni Shikamori na namumula ang binata pero akala niya ay may lagnat ito kaya tiningnan niya ito. Inamin ni Izumi na excited lang siyang manood ng sine kasama ang dalaga, na naging dahilan upang mamula rin si Shikamori. Nang makarating sila sa sinehan, tinanong ni Izumi si Shikamori kung anong uri ng pelikula ang gusto nito, pero sinabi ng dalaga na ayos lang sa kanya ang kahit ano. Sinabi ni Izumi sa kanya na pumili na dahil palagi na lang itong sumusunod sa gusto niya kahit minsan ay ayaw naman nito. Nagulat si Shikamori na ang kanyang boyfriend na karaniwang walang kibo ay may lakas na ng loob ngayon, kaya pumili siya ng isang low-budget adaptation ng Pennywise. Nanlumo si Izumi sa poster at napaisip kung anong uri ng baliw ang dine date niya, pero itinago niya ito para hindi mapansin ng dalaga na isa pa rin siyang takot na femboy sa loob-loob niya nang maupo na sila sa loob. Na-realize niya na ito ang perpektong pagkakataon para patunayan na isa siyang lalaki, kaya sinabihan niya si Shikamori na sumandal sa kanya kung matatakot ito. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimula ang pelikula, at matapos makita si Pennywise sa unang pagkakataon, muntik nang maihi si Izumi sa takot dahil hindi niya akalaing magiging ganito ito kakatakot. Habang nanginginig siya na parang pasyenteng may hypothermia, napansin ito ni Shikamori at hinawakan ang kanyang kamay habang nagmumukhang matapang na alpha na laging pinapangarap ni Izumi na maging siya. Pagkalipas ng ilang minuto, pumunta sila sa isang restaurant para kumain, at naakit si Shikamori sa isang napakamahal na putahe. Sinabi niya kay Izumi na huwag mag-alala dahil halatang labas na ito sa kanyang budget,
Pero sinabi ni Izumi na huwag itong isipin dahil dinala niya ang kanyang buong ipon para lang sa araw na ito. Sa sumunod na sandali, na-realize niya na nawala ang kanyang wallet sa kabila ng katotohanang itinali niya pa ito sa PC para hindi magmukhang tanga. Muli, sinabi sa kanya ni Shikamori na huwag itong alalahanin, kaya umalis sila sa restaurant at nakasalubong ang mga magulang ni Izumi sa daan. Matapos ipaliwanag ang nangyari, hindi sila masyadong nag-react at sinabihan na lang si Shikamori na pumunta sa kanila para maghapunan sa halip na tiisin pa ang kamalasan ni Izumi. Malugod itong tinanggap ng dalaga, at kalaunan ay naghain ang ina ni Izumi ng isang buong buffet sa hapagkainan. Habang naghahanda ang lahat para sa pagsasalo-salo, aksidenteng naibato ni Makoto ang isang tinidor diretso sa mga mata ni Izumi, ngunit mabilis siyang nailigtas ni Shikamori. Matapos ang hapunan, sumama si Shikamori kay Makoto sa kusina para maghugas ng mga pinggan habang si Izumi naman ay nakatulog na sa sopa. Habang nagliligpit, nagpasalamat si Makoto kay Shikamori sa laging pagliligtas sa kanilang munting kamalasan. Ipinaliwanag niya kung gaano siya laging nag-aalala kay Izumi noong bata pa ito dahil palagi itong umuuwi na may pasa o bigla na lang dinudugo ang kung saang bahagi ng katawan. Sa paglipas ng mga taon, natutunan na niyang mamuhay kasama ang kamalasang ito pero nag-aalala pa rin siya na baka hindi makahanap ng tunay na kaligayahan si Izumi dahil sa palaging panganib na nararanasan nito. Nang makiusap si Makoto kay Shikamori na huwag mawalan ng pasensya sa kanyang anak, sinabi ni Shikamori na nahulog ang loob niya kay Izumi dahil nakikita niya ang kamalasan nito bilang patunay kung gaano ito kagaling na tao. Nangako rin siya na mananatili sa tabi ni Izumi dahil palagi nitong sinusubukang gumawa ng mabuti sa iba sa kabila ng sarili nitong mga problema. Sa sumunod na araw, natapos na ang exams at habang naglalakad, bad trip si Izumi, dahil umatake na naman ang malas niya bago pa man magsimulang magsulat sa exam. Ginawa ni Shikamori ang lahat para gumaan ang loob nito, pero bigla namang may asong kumahol kay Izumi, dahil napagkamalan din siya nitong aso. Pag-uwi, nagpatuloy ang pagmumakmak ni Izumi sa kama at nagtaka kung bakit ang malas niya. Tumawag si Shikamori at sinabing gusto lang nitong marinig ang boses niya. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam ni Izumi at sinabihan ang dalaga na tumingin sa labas ng bintana para sabay nilang i-enjoy ang ganda ng langit. Nang itanong ni Shikamori kung bakit mahilig siya sa mga bituin, ipinaliwanag ni Izumi na palagi siyang dinadala ni Akasato noon para mag-stargazing pero, laging humaharang ang malas niya kaya hindi niya ito lubos na na-enjoy. Nangako si Shikamori na tutuparin ang mga pangarap ni Izumi sa stargazing, pero sinabi ni Izumi na mas gusto niyang pumunta sa lugar na mahal ng dalaga. Nagulat si Shikamori, kaya ipinaalala ni Izumi na palaging ang kaligayahan niya ang inuuna ni Shikamori sa kanilang mga date. Ngayon, gusto naman niyang gawin kung ano ang makakapagpasaya sa dalaga para makita ang ngiti nito at malaman na siya ang dahilan ng kasiyahan nito. Nang sabihin ni Shikamori na wala naman siyang partikular na lugar na gustong puntahan, nagtampo si Izumi at inakalang ayaw na nitong makipag-hangout. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Shikamori na masaya na siya kahit saan basta't kasama si Izumi. Mabilis na tinapos ni Shikamori ang tawag dahil baka hindi na niya makontrol ang kanyang nararamdaman kung magpapatuloy ang binata sa ganoong pananalita, pero buong gabi siyang nag-fantasize tungkol kay Izumi. Nang sumunod na linggo, natapos na ang exams at tumuloy na sila sa trip sa ilog. Sa pagkakataong ito, nabigo ang kamalasan ni Izumi na sirain ang lahat, at habang ang lahat ay excited na lamusong sa tubig, sina Neko at Inuzuka naman ay mas inintindi ang pagkain kaya nagsimula na silang magluto ng magkasama. Ngunit matapos niyang muntik nang may padala ang sarili sa ospital dahil sa kanyang kapabayaan, pinilit siya ng lahat na mag-time out muna. Nag-alok naman si Izumi na siya na ang papalit sa pwesto at agad na naghanda ang lahat para sa isang madugong labanan sa kusina, ngunit laking gulat nila nang magsimulang maghiwa si Bro na tila ba sinapian ng kaluluwa ni Gordon Ramsay, na naging dahilan upang makaramdam si Shikamori ng matinding kilig sa kanyang puso dahil hindi niya kailanman inakala na marunong pala itong magluto. Matapos nilang malaman na matagal na pala siyang tumutulong sa kanyang ina sa kusina sa loob ng maraming taon, sinabi ni Inuzuka na tiyak na makukuha ni Izumi ang puso ng bawat babae sa paaralan, ngunit agad silang pinaalalahanan ni Shikamori na ang lalaki ay pag-aari lamang niya habang patuloy silang naghahanda ng pagkain.
Palihim na humiwalay si Shikamori sa gilid upang pagtrabahuan ang isang personal na proyekto, ngunit nang sa wakas ay ihain na niya ang putahe, kumuha si Izumi ng isang kagat at naramdaman agad na tila bomb ibigay na ang kanyang mga internal na organo. Ngunit nagulat si Shikamori sa reaksyong ito kaya nagpa siyang kumuha rin ng isang kagat kung sakali mang nag-overreact lang ang nobyo, pero maging siya ay nanghina ang mga tuhod dahil ang lasa nito ay parang baradong imburnal. Sa kabila ng nangyari, ipinagpatuloy pa rin ni Izumi ang pagkain sa lutong Indian ni Shikamori. Sinabi niya na malugod niyang kakainin ang anumang lutuin nito dahil malinaw na nagsikap ang dalaga. Ang bagay na ito ay muntik nang magdulot ng tears of saya kay Shikamori. Ngunit, pinilit niyang kontrolin ang sarili at naging determinado na paghusayin ang kasanayan sa paglululo. Kinalaunan, nang magutom silang lahat para sa dessert, nagpa siya si Izumi na iligtas ang lahat mula sa kasamaan ng lulo ni Shikamori. Habang nagsisimula silang kumain, lumapit siya kay Shikamori upang sabihin na ginawa niya ito lalo na para sa kanya. Sa sumunod na sandali, nagsimulang lumamon ng s'more si Shikamori na tila may black hole sa loob ng kanyang tiyan. Sinabi niya kay Izumi na malugod niya itong kakainin anumang oras niya gawin. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpa siya na ang lahat na lumangoy. Habang patungo sila sa tubig, sinabihan ni Shikamori si Izumi na gawin ulit ang s'mores kapag nag-date sila. Maya-maya pa ay nagsasaya na ang buong barkada sa tubig. Gayunpaman, si Shikamori ay labis na nag-aalala kung ano ang magiging reaksyon ni Izumi sa kanyang swimsuit. Bago pa man makapag-react si Izumi, napansin nila ang isang maliit na batang babae na malapit ng malunod. Agad siyang sumisid upang iligtas ito. Bagamat nailigtas niya ang bata, muntik na siyang malunod dahil sa mga suntok nito sa takot. Nagawa niya itong maibalik sa ligtas na lugar bago pa man humabol ang kanyang malas. Doon ay pinulikat ang kanyang binti at nagsimula siyang malunod habang sinusubukan ni Neko na kumbinsihin si Shikamori na ipakita ang kanyang swimsuit. Nang mapansin ni Inuzuka na nawawala si Izumi, ang batang iniligtas niya ay napadpad sa pampang at humahagulgol pa rin. Ang kanyang tagapagligtas ay tila malapit ng pumanaw. Sa pagkarinig nito ay nagpanik ang lahat maliban kay Shikamori na sanay na sa panganib sa buhay ni Izumi. Agad siyang sumisid at hinayla ang nobyo palabas ng tubig. Pagkatapos ay nagalit siya dahil nagmaka-hero pa ito sa kabila ng kanyang kamalasan. Ngunit nang humingi ng paumanhin si Izumi, ang boses nito ay muling nagpaamo sa kanyang puso gaya ng dati. Nang lumapit ang bata at ang ina nito upang magpasalamat, binigyan si Izumi ng bata ng isang halik sa pisngi. Ito ay nagtulak kay Shikamori na muntik nang ibalik ang bata sa langit kung hindi lang siya pinigilan ng iba. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik na ang lahat sa pag-e-enjoy sa tubig. Doon ay sa wakas ay nakita ni Izumi si Shikamori sa kanyang swimsuit na nagdulot ng agarang reaksyon sa kanyang pantalon. Kaya naman, nagdulot ito para ating maispatan ang isa na namang palautog. Maya-maya, kumuha sila ng ice cream. Matapos sabihin ni Shikamori kay Izumi na tikman ang kanya, ginamit ni Izumi ang pagkakataon upang ipakita ang galing ng kanyang dila. Sinubukan din ni Shikamori na ipakita ang kakayahan ng kanyang bibig nang biglang sirain ni Inuzuka ang moment sa pamamagitan ng pag-ubos sa ice cream ni Izumi. Matapos siyang pagsalitaan ng masama ni Shikamori, nagtungo na sila sa istasyon ng tren dahil gabi na. Makalipas ang ilang minuto ay nakatulog ang lahat maliban kay Izumi. Naramdaman niyang maganda na ang takbo ng kanyang buhay dahil nagkaroon siya ng mga kaibigan at isang napakagandang girlfriend na gustong protektahan siya sa halip na layuan siya dahil sa kanyang malas. Kalaunan ay nakatulog din siya. Paggising niya, inilagay ni Shikamori ang kanyang ulo sa balikat nito upang mabantayan siyang mabuti. Makalipas ang ilang araw, muling dinalaw si Izumi ng Diyos ng malas at nagkaroon ng matinding lagnat kaya nanatili siya sa loob ng bahay. Nang tumawag si Shikamori para kumustahin siya, nakakita sila ng balita tungkol sa mga festival na nakatakda para sa kinabukasan at tinanong kung gusto niyang sumama. Kinabukasan, tinulungan si Izumi ng kanyang mga magulang sa pagpili ng perpektong damit para sa date. Si Motoko naman ay naging emosyonal sa pag-alala sa kanilang mga festival date noon. Habang si Shikamori naman ay nakaranas ng malas dahil hindi niya alam kung paano isuot ang kanyang yukata hanggang sa mapansin ito ni Fuji.
Nagpas siyang iligtas ni Fuji ang kapatid sa kahihiyan sa pamamagitan ng pag-aayos sa kanya na tila isang Japanese Kylie Jenner, bagamat sa halip na purihin ay nilate pa siya nito bago umalis. Pagdating sa festival, unang nakarating si Izumi sa pag-asang maitataboy ang malas bago pa man dumating si Shikamori. Naghanda rin siya ng 3 wallet na puno ng pera kung sakali mang subukan muli siya ng mga Diyos. Nang sa wakas ay magpakita si Shikamori, pareho silang natigilan sa gulat dahil sa sobrang ganda at gwapo ng isa't isa. Matapos ang ilang sandali ng paghanga, naglakad-lakad sila sa paligid upang subukan ang iba't ibang laro at aktibidad. Nang bumili si Izumi ng cotton candy at napansin na tila ayaw nito ni Shikamori, nag-alala siya kung pinipilit lang ba ng dalaga ang sarili na tanggapin ang lahat ng binibili niya. Ngunit iginiit ni Shikamori na nagsimula na siyang magustuhan ang matatamis dahil sa kanya. Nagtungo rin si Izumi sa isang game stand at naging obsessed sa pagkapanalo ng regalo para kay Shikamori upang ipakita na hindi siya walang silbi. Maging ang may-ari ng stand ay chini-cheer siya, ngunit gaya ng inaasahan ay wala siyang nataman kahit isang target. Nagpa siya si Shikamori na subukan ito. Kahit nagduda ang may-ari sa kakayahan ng mga babae, laking gulat niya nang ipamalas ni Shikamori ang galing na tila si John Wick. Tinamaan niya ang bawat target na parang isang military-grade sniper. Sa halip na itago ang premyo ay ibinigay niya ito kay Izumi bilang patunay ng kanyang pagmamahal. Kasabay nito, nagsimula na ring magsaya sina Inuzuka at ang iba pa sa festival. Nang makasalubong nila ang magkasintahan, binaliwala ng lahat si Izumi upang purihin ang kagandahan ni Shikamori. Nagmungkahi si Inuzuka ng isang fishing game na kalaunan ay naging isang seryosong kompetisyon dahil sa kagustuhan niyang manalo. Matapos niyang madaling talunin si Izumi, si Shikamori naman ang pumalit upang iligtas ang dangal ng kanyang lalaki. Ngunit maging siya ay tinalo rin at pinauwi ni Inuzuka. Bago magsimula ang fireworks show, ipinaalala ni Neko kay Shikamori na maaari niyang makasama si Izumi. Agad na tumakas ang dalawang magkasintahan para panoorin ang paputok ng magkasama. Subalit, noong sinusubukan ni Izumi na sabihin kay Shikamori ang tungkol sa isang espesyal na lugar na may pinakamagandang tanawin, biglang naputol ang swells ng tsinelas ng dalaga. Agad naman siyang tinulungan ni Izumi na ayusin ito. Pero huli na dahil nagkaroon na si Shikamori ng mahahapdi na paltos na naging dahilan upang hindi na siya makalakad. Sa kabila nito, nagpumilit pa rin si Shikamori na malaman kung nasaan ang espesyal na lugar na tinutukoy ni Izumi. Nagpa siya ang binata na ikwento ang usapan nila ng kanyang ama kanina. Ipinaliwanag ni Akiseda ang direksyon patungo sa isang sikretong spot na walang ibang nakakaalam para ma-enjoy ng magkasintahan ang kanilang unang festival ng magkasama. Itinanong niya kung paano nito nalaman ang lugar. Inamin ni Akiseda na iyon din ang lugar kung saan sila nagsimulang maging freaky ni Makoto para mabuo siya. Matapos mapakinggan ang lahat ng ito, naging determinado si Shikamori na makita ang sikretong lugar. Tumanggi si Izumi dahil masakit pa ang kanyang mga paa. Nagtampo rito si Shikamori at naisip na itabi na lang ang plano para sa susunod na taon. Pero sinabihan siya ni Izumi na sumakay sa kanyang likod dahil gusto niyang maging hindi malilimutan ang unang fireworks festival nila. Habang pasan-pasan siya patungo sa lugar, pinanood ni Shikamori ang mga paputok at nakaramdam ng matinding init at pagmamahal sa loob. Maya-maya, napagtanto niya na kailangang umakyat ni Izumi sa isang mahabang hagdanan. Sinubukan niya itong pigilan dahil halatang masyado itong mabigat para sa mahihina nitong binti. Gayunpaman, nagpumilit si Izumi na ituloy ito dahil gusto lang niyang makita ang ngiti ng dalaga. Umakyat sila hanggang sa ituktok. Pagdating doon, naunawaan ni Shikamori kung bakit hindi napigilan ng mga magulang ni Izumi na gumawa ng milagro sa ilalim ng magagandang pagsabog sa kalangitan. Humingi siya ng paumanhin kay Izumi sa pagpapabuhat. Sinabi ni Izumi na ayos lang ito at hindi nito mababago ang tingin niya sa kanya. Nang aminin ni Izumi na hindi siya nagtanong noong nakaraang taon dahil natatakot siyang magmukhang desperadong loser, inamin din ni Shikamori na umaasa siyang magtatanong ito dahil siya talaga ang desperada sa kanilang dalawa. Sinabi niyang hindi na ito mahalaga dahil sa wakas ay naranasan na nilang manood ng fireworks ng magkasama. Pagkatapos, nagpa siya si Izumi na buhatin siya muli pababa. Sa pagkakataong ito ay bumalik ang kanyang malas at muntik na silang mapunta sa kabilang buhay. Mabuti na lang at iniligtas sila ni Akiseda.
Ibinunyag niya na kanina pa sila nanunood ni Makoto para masiguro na perpekto ang kanilang unang festival date. Dahil dito, inalok silang ihatid pa uwi dahil baka tuluyan ng mabali ang mga tuhod ni Izumi kapag binuhat pa niya si Shikamori. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula ang bagong term at abala ang lahat sa paghahanda para sa school festival. Napabilang si Izumi sa grupong gumagawa ng mga costume. Nang makitang nagsasaya si Shikamori kasama ang ibang mga lalaki sa grupo nito, natakot siya na baka nakahanap na ang dalaga ng mas gwapong kapalit niya. Naalala niya na magkaiba ang sitwasyon noong nakaraang taon. Nagpasya siyang mag-focus na lang sa mga kasama niyang babae sa grupo at nagsimulang mag-enjoy sa ginagawa. Gayunpaman, si Shikamori ay kapansin-pansin ang pagkairita. Nagalit siya dahil tila hindi man lang napapansin ni Izumi ang kanyang kawalan. Sakto namang pumasok sina Neko at Inuzuka. Nang makita ni Inuzuka ang galit sa mga mata ni Shikamori, natakot siya na baka may nagawa siyang ikinagalit nito. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula na ang festival. Pagdating ni Izumi sa gate ng paaralan, binigyan siya ng card na may numerong 44. Ikinabahala niya ito dahil itinuturing niya itong malas na numero. Matapos magulat na ginagamit pa rin nila ang laro mula noong nakaraang taon, pumasok siya sa loob. Umasa siya na ang kanyang costume ay sapat na para maibalik ang kanyang aura. Sa kasamaang palad, halos lahat ay ayaw dito at sinabihan siyang habarin ito dahil mas okay pang makita ang pangit niyang mukha. Habang itinuturing lang ni Izumi na biro ang mga lay, hindi naman maalis ni Shikamori ang kanyang insecurity. Pinuri siya ni Izumi sa kanyang Alice in Wonderland na outfit. Ganti namang pinuri ni Shikamori si Izumi para gumaan ang pakiramdam nito. Maya-maya pa ay pamwesto na sila sa kani-kanilang clubs. Waiter ang naging papel ni Izumi. Gaya ng kinatatakutan niya, mabilis siyang hinabol ng malas nang madulas siya sa isang napkin. Sa kabutihang palad, nandoon si Shikamori para iligtas siya mula sa isang kaiyahiyang eksena. Kinabukasan, nautusan si Izumi na magbantay sa library. Nang malaman na may kasama siya doon, inatake siya ng social anxiety sa takot na baka estranghero ang makasama niya. Ngunit laking tuwa niya nang makita si Kamiya at muntik na siyang himatayan sa pananabik na makatrabaho ang isang kakilala. Masaya rin si Kamiya. Habang nag-aayos sila ng mga libro, naalala ni Izumi ang kanilang unang pagkikita noong nasa library committee pa sila. Dahil si Kamiya ang pinakamagaling na manlalaro sa volleyball team, nahirapan si Izumi na makasama siya sa iisang kwarto. Pero naging napakakul ni Kamiya at tinulungan siyang matutong makipag-usap ng hindi nauutol. Nang sabihin ni Kamiya na mas gusto niya ang katahimikan ng library kaysa sa mga kaibigan niyang nagmamakaawa na samahan sila, naalala ni Izumi na sikat pala ang dalaga sa mga nakababatang atleta. Ipinaliwanag ni Kamiya na ang mga ito ang dahilan kung bakit siya tumatakas sa library. Noong unang araw ni Izumi sa library mahigit isang taon na ang nakalilipas, nag-glitch ang kanyang utak dahil sa sobrang ganda ni Kamiya. Lalo na nang mampag ang kanyang ulo sa mesa, pero sanay na si Kamiya sa mga lalaking natutulala sa kanya kaya pinaalalahanan niya itong mag-relax. Sa paglipas ng panahon, natutong makipag-usap ng normal si Izumi sa kanya at nagustuhan din ni Kamiya ang kanyang presensya. Sa kasalukuyan, tinanong ni Kamiya si Izumi kung bakit tila nag-iba na ang kilos nito kumpara noong una silang magkita. Sinabi niyang tila hindi na ito kabado sa paligid niya, marahil dahil sa kanyang girlfriend. Nagulat si Izumi na alam na pala ito ni Kamiya. Ngunit ipinaliwanag ng dalaga na naikwento na sa kanya ni Neko ang lahat. Nang tanungin ni Kamiya kung paano niya napasagot ang isang hottie na tulad ni Shikamori, sinabi ni Izumi na handa niyang ikwento ang lahat. Bigla siyang isinandal ni Kamiya sa pader at inaming interesado siya kay Shikamori. Lalo namang naguluhan si Izumi dahil tila gustong gamitan ng scissor technique ng kanyang bestie si Shikamori. Kasabay nito, ipinaskil na ang mga couple pairs at nagwala si Shikamori nang makitang na-pair si Izumi sa ibang tao. Naguluhan si Neko sa galit ni Shikamori. Kaya naman ipinaliwanag ni Hakimitsu na ang couple pairing game ang naging dahilan kung bakit nagsimulang mag-date sina Shikamori at Izumi noong high school pa sila. Dahil dito, nagpasya si Shikamori na hanapin ang taong kapareha ni Izumi para makipagpalitan ng numero. Samantala, sa library naman ay patuloy ang pag-uusisa ni Kamiya kay Izumi tungkol sa relasyon nito kay Shikamori.
Napagpasyahan ni Izumi na ikwento ang buong istorya. Noon, bago pa lang silang magkapareha at natural na wala pang kaalam-alam si Izumi sa dapat gawin. Dahil dito, iminungkahi niyang maglakad-lakad muna sila. Nang makakita sila ng photo booth para sa mga couples, nagpasya si Shikamori na umasta bilang lalaki sa relasyon. Nag-aya siyang magpa-picture kasama ang nobyo. Agad namang pumayag si Izumi. Pero matapos mapagtanto na nawala niya ang kanyang card, nanlumo siya ng husto. Muling ginamit ni Shikamori ang kanyang matalinong pag-iisip. Sinabi niyang maaari nilang balikan ang kanilang mga dinaanan. Pero iginiit ni Izumi na wala itong saysay. Matapos siyang hikayatin ni Shikamori na subukan muli, gumugol sila ng ilang oras sa paghahanap. Dahil dito, napagtanto ni Izumi na si Shikamori lang ang para sa kanya. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na ayain itong makipag-date. Matapos pakinggan ang lahat ng ito, inamin ni Kamiya na ito ang pinakamagandang love story na narinig niya. Nananatili siyang walang malay sa katotohanang siya ang kapareha ni Izumi sa laro. Ilang minuto ang lumipas, nang arap ng gising si Kamiya tungkol sa kanyang hindi umiiral na love life. Ang tanging gusto lang niya ay ang lalaking halos walang reaksyon sa kanyang perpektong mukha. Gayunpaman, bago pa niya magamit ang kanyang ganda para makuha ang puso ni Izumi habang buhay, sumulpot si Shikamori bitbit ang kanyang pink na buhok. Ginawa ni Shikamori ang matagal na niyang pinag-iisipan dahil wala nang ibang mapagpipilian. Tinanggap ni Kamiya ang kanilang pagmamahalan ng may pilit ng ngiti. Pero patuloy pa rin siyang umaasa na makakatagpo rin siya ng swerte sa lalaki. Balik sa kasalukuyan, kinuwento ni Kamiya kay Izumi ang tungkol sa isang bagong romance movie para makuha ang opinyon nito. Sinabi ni Kamiya na ang mga pelikulang ganoon ay para sa mga taong walang paninindigan. Bago pa siya matanong ni Izumi kung bakit ganoon ang nararamdaman niya, dumating si Neko. Nakiusap si Neko kay Kamiya na mag-usap muna sila sa labas. Doon ay nakita niya si Shikamori. Nagtanong si Shikamori kung pwedeng magpalit sila ng number cards para makasama niya muli ang kanyang nobyo. Pero matapos ipaliwanag ni Shikamori ang laro at kung gaano niya kagustang makasama si Izumi, madali niyang ibinigay ang kanyang card. Maya-maya pa ay lumabas si Izumi at nagulat nang makita si Shikamori. Sinabihan siya ni Kamiya na magpahinga na sa kanyang shift. Pero tumanggi ang lalaki. Sinabi niyang hindi patas na iwan si Kamiya na mag-isang gagawa ng lahat ng trabaho. Bilang resulta, nagpasya sila ni Neko na manatili muna. Nagsimulang mapansin ni Shikamori ang kakaibang kilos ni Kamiya sa harap ng kanyang nobyo. Pagkalipas ng ilang oras, umalis na si Izumi kasama ang mga babae. Bumalik na rin si Kamiya sa kanyang klase. Doon ay naghihintay ang mga tagahanga niyang tinitingala ang kanyang kagandahan. Halos hindi niya sila pinapansin dahil ang kanyang puso at kaluluwa ay kay Izumi pa rin. Matapos ang mahabang pag-iisip, umakyat siya sa rooftop para magpahinga. Napagtanto niya na si Shikamori ay talagang matapang. Kumilos ang dalaga para makasama ang taong gusto niya, sa halip na managinip lang at walang gawin. Sa sandaling iyon, dumating si Shikamori para ibalik ang number card. Casual na sinabi ni Shikamori kay Kamiya na alam na niya ang nararamdaman nito para kay Izumi. Dahil dito, naalala ni Kamiya ang pagkakataong ang kamalasan ni Izumi ang naging dahilan para matamba ang isang bookshelf. Nang magalok si Kamiya na tumulong, nagpasalamat si Izumi at tinawag siyang mabait. Ito ang nagudyok ng mga emosyong hindi pa kailanman naramdaman ni Kamiya noon. Balik sa kasalukuyan, alam na ni Kamiya na batid ni Shikamori ang kanyang nararamdaman. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi ito nakikipag-away o pinapalayo siya kay Izumi. Sa halip, sinabi ni Shikamori kay Kamiya na siguradong mabuting tao siya. Sinabi ni Kamiya na hindi niya binalak na aminin ang kanyang nararamdaman. Kahit inaasam niyang makita si Izumi araw-araw, alam niyang ang puso nito ay pagmamayari na ng iba. Matapos niyang mangako na lalayo na, sinabi niyang isang pagkakamali rin ang kanilang pagkakaibigan. Pinunit ni Shikamori ang number card na tila wala itong kwenta. Bago pa makapagtanong si Kamiya, niyakap siya ni Shikamori. Sinabi ni Shikamori na walang mali sa pagkakaroon ng nararamdaman para sa isang tao, kahit panobyo niya ito. Sa narinig, agad na napahagulgol si Kamiya sa mga bisig ni Shikamori. Matapos ang pag-iyak, sinabihan niya si Shikamori na bumalik na sa kanyang nobyo.
Malamang ay nag-aalala na si Izumi sa paghahanap sa kanya. Habang bumabalik si Shikamori sa loob, pinanood siya ni Kamiya. Naalala niya ang mga nararamdaman niya noong una silang mag-date. Pero sa pagkakataong ito, masaya siya na ang isang katulad ni Shikamori ang karelasyon ni Izumi. Nang sumunod na araw, kinabahan si Izumi. Nakabili siya ng anniversary gift para kay Shikamori, pero wala siyang ideya kung magugustuhan ba ito ng babae. Pagkalipas ng ilang oras sa paaralan, nag-enjoy sila sa huling araw ng festival bago ang after party. Hindi na nakakagulat na ang grupo ni Izumi at Inuzuka ang naging huli. Habang nag-iiyakan ang dalawa sa mga bisig ng isa't isa, pinapanood sila ng mga babae ng may awa. Noon din ay tinanong ni Neko at Hakimitsu si Shikamori tungkol sa mga litratong kinuha niya para sa couples game. Pero idinahilan niyang nawala na niya ang mga ito. Habang nagpapaliwanag, narinig ni Izumi ang kanyang pangalan. Nagtaka siya kung may ibinibunyag bang sekreto si Shikamori tungkol sa kanya. Kalaunan, inanyayahan niya si Shikamori sa parke at ibinigay ang regalo. Inasahan niyang hindi ito magugustuhan ng babae. Pero nang makitang nagningning ang mga mata nito, nag-alok siyang isuot ito. Pumayag si Shikamori. Lalo pang nahulog ang loob niya nang pumunta si Izumi sa kanyang likuran para ikabit ang kwintas. Gayunpaman, nang sabihin ni Izumi na gusto niyang manatili silang magkasama habang buhay, naging emosyonal si Shikamori. Sinabi niya na malaki na ang ipinagbago ni Izumi mula noong nagsimula sila. Matapos maalala ang pag-amin ni Kamiya, inamin ni Shikamori na natatakot siya. Baka magustuhan din si Izumi ng ibang babae kung magpapatuloy ang pagiging mabait nito sa lahat. Tinanong ni Izumi kung hindi na ba ito nagtitiwala sa kanya, at agad na sumagot si Shikamori ng oo. Kaya sinabihan siya ni Izumi na lalo pang magtiwala dahil siya lang ang tanging gusto nito. Dahil dito, hindi na napigilan ni Shikamori ang kanyang emosyon. Itinigil niya ang pagiging malungkot at nangakong ipaglalaban ang lalaki kahit pa ang buong mundo ang may gusto rito. Pagkalipas ng ilang araw sa paaralan, pumasok si Inuzuka sa klase. Nakita niyang nagwawala si Neko dahil nagkasakit si Izumi at hindi makakapasok. Matapos nilang sabihin ito, sinabi ni Inuzuka na alam na niya. Tumawag si Izumi at nakiusap na ipag-take siya ng extra notes. Noon din ay nena si Shikamori. Dapat ay sa kanya humingi ng tulong si Izumi sa halip na kay Inuzuka. Napansin ito ni Inuzuka at nalito. Maya-maya ay tinanong niya ang mga babae tungkol dito. Pero wala rin silang ideya kung bakit malupit si Shikamori sa kanya. Hindi naman ito nagpakita ng selos noong naging kaibigan nila si Izumi. Dahil dito, naisip ni Inuzuka na galit sa kanya ang babae. Pero nagpa siya si Neko na ikwento ang isang beses na binanggit ni Shikamori ang tungkol sa kanya. Mukhang nagseselo si Shikamori na may ganoong kalapit na kaibigan si Izumi gayong sapat na dapat siya para sa lalaki. Gayunpaman, iginiit ni Neko na hindi siya kinakamuhian ni Shikamori. Matapos ang klase, sinabi ni Shikamori na gusto niyang sumabay maglakad kay Inuzuka. Nagulat si Inuzuka rito pero pumayag na rin siya para hindi magmukhang kaduda-duda. Habang papalabas silang dalawa, sinabi ni Neko kay Hakimitsu na may kailangan siyang gawin at nakiusap na bantutan sina Inuzuka at Shikamori dahil tiyak na may mangyayari sa pagitan ng dalawa. Pagkalipas ng ilang minuto, nakiusap si Shikamori kay Inuzuka na dumaan muna sa isang lokal na tindahan para bumili ng mga gamot at sitsirya para kay Izumi. Sa loob ng tindahan, nalito siya sa dami ng pagpipilian, kaya si Inuzuka na ang nag-asikaso at tinulungan siyang piliin ang pinakabagay para kay Izumi. Nagpatuloy siya sa pamimili ng mga pagkain, at matapos siyang tulungan muli nito, bigla niya itong tinawag na, Kuya. Sandaling natigilan si Inuzuka para intindihin ang narinig, pero nang tatanungin na niya kung bakit siya tinawag na kuya, biglang tumakbo palayo ang babae para itago ang kanyang pagkapahiya. Matapos bayaran ang mga pagkain, may ibinigay siya kay Inuzuka, at nagulat ang lalaki na napapansin pala nito kung anong klaseng sitsirya ang gusto niya. Papalabas na sila nang makasalubong nila si Hakimitsu na casual na umaming binubuntutan sila, bago sinabing alam niya kung bakit malamig ang pakikitungo ni Izumi sa kanya. Ipinaliwanag niya na kamukha pala ni Inuzuka ang malayong pinsan na nakatatandang kapatid ni Izumi, pero ayaw maniwala ni Izumi hanggang sa makita niya ang reaksyon sa mukha ni Shikamori. Dahil dito,
Medyo natuwa siya dahil masasabi na niyang hindi naman siya lubos na kinamumuhian ni Shikamori. Makalipas ang ilang araw, pumasok si Shikamori sa isang bookstore kasama si Neko at napatigil sa gulat nang makita si Kamiya. Natulala si Shikamori, hindi alam ang susunod na gagawin, habang si Neko naman ay dumiretso kay Kamiya para bumati. Inaya niya si Kamiya na sumama sa kanila para sa isang special girls date, at nang pumayag ito, nagtaka si Neko kung nananaginip ba siya dahil hinding-hindi pumapayag si Kamiya na lumabas kasama siya. Habang lumilipas ang araw, naging masaya ang kanilang pagsasama, at nang sandaling umalis si Neko para niyaya ni Kamiya si Shikamori na lumabas kasama siya. Matapos magpaliwanag ng detalyado ni Shikamori, hindi agad nakuha ng kanyang utak ang teknik, kaya si Shikamori na ang gumawa at madaling nanalo ng sandamakmak na treats. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Neko at inakalang namamalikmato lang siya dahil si Kamiya, ang pinaka-anti-social na babae sa paaralan, ay nag-e-enjoy na. Ilang beses na niyang sinubukang yayain itong lumabas noon, pero sinasabi ng ibang mga babae na walang saysay ito dahil gusto lang ni Kamiya na mapag-isa. Kalaunan, nakakita sila ng basketball court at nagpas siyang magpalipas ng oras hanggang sa dumating ang dalawang walang kwentang, low-budget Kardashians, at nag-claim na na-reserve na nila ang court. Pumayag ang mga babae para iwas gulo, pero nang sabihin ni Loma na laos na si Lolo Bron, at si Jordan pa rin ang GOAT, nagpanteng ang tenga ni Shikamori sa narinig. Ayaw sana talaga nila ng gulo, pero sinabihan pa sila ni Loma na siguradong sweep ang aabutin ni Lolo Bron sa OKC. Kaya naman, nagalit si Shikamori at nangakong makikita ng mga buang na ito sa kanyang laro ang sulyap ng Prime Lebron. Nagsimula ang laro. Madaling nakakashot sina Shikamori at Kamiya na parang duo ni Lebron at Wade, habang ang mga buang ay sinubukang mag-flop tulad ni SGA, ngunit hindi gumana, dahil nakalimutan nilang bayadan ang referee. Kaya, sa huli, tinanggap na lang nila ang masaklap na pagkatalo, at nakiusap sa mga babae na wag na lang silang mag-away, dahil magagaling naman lahat ang kanilang idolo. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa pag-uwi, at ginamit ni Kamiya ang pagkakataon para tanungin si Shikamori kung pwede ba silang maging tunay na magkaibigan. Madaling pumayag si Shikamori, na nagpangiti kay Kamiya, pero pinuna ni Neko na iba ang kinikilos nito kumpara sa pagiging mapag-isa na kilala ng lahat. Inamin ito ni Kamiya, at dahil dito ay nakita siya ni Neko sa bagong pananaw at tinawag siyang mabuting tao. Napangiti si Kamiya dahil ang huling taong nagsabi niyon sa kanya ay nagpapatibok pa rin ng kanyang puso. Maya-maya, sinabi ni Neko na gusto niyang makilala pa siya lalo ngayong magkaibigan na sila, at matapos siguraduhing ayos lang kay Kamiya, tinanong niya kung ano ang paborito nitong merienda. Sinabi ni Kamiya na ito ay creamy sausages. Matapos maunawaan ni Neko ang ibig sabihin ni Kamiya, tinanong niya kung alam ba nito ang tungkol kay Izumi at ang relasyon nito kay Shikamori. Natural na nagiba ang reaksyon ni Kamiya sa tanong na ito, at napansin ito ni Neko, kaya nag-isip muna siya bago tanungin si Kamiya kung sino ang responsable sa biglang pagbabago ng kanyang ugali. Tumanggi si Kamiya na sabihin kung sino ang taong iyon at ipinaliwanag na lang na tinuruan siya nitong huwag nang magkulong sa sarili. Naging emosyonal si Neko at sinabing dama niya noon pa man na hindi gusto ni Kamiya ang pagtrato sa kanya ng lahat bilang isang outcast. Inamin din ni Kamiya na noon pa man ay gusto na niyang makisalamuha sa mga taong tunay na mabait tulad nila, kaya nagpa siya si Neko na mag-focus sa pagbuo ng isang kamangha-manghang pagkakaibigan. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula ng maghanda ang paaralan para sa taunang sports festival. Sa klase ni Izumi, sinabi ng guro na oras na para pumili ng mga tatakbo sa relay race, kaya pumila ang lahat para bumunot sa lottery box. Agad na nanalangin si Izumi na sana ay matalo siya at mapili sa mas madaling laro, pero alam na ng lahat na makukuha na naman niya ang kanyang pang-araw-araw na dosis ng malas. Gaya ng inaasahan, napili siya sa relay. Sumunod na bumunot si Hakimitsu at mas matindi pa ang panalangin kaysa kay Izumi dahil ayaw na ayaw niya ng anumang pisikal na aktibidad. Matapos ding malasin, nawalan siya ng gana at napaiyak kay Izumi, habang ginagamit naman ni Shikamori ang kanyang ganda. Sa puntong ito, nag-aalala na ang lahat para kay Izumi dahil ang pag-ibig ni Shikamori ay dahan-daang nagiging obsesyon. Nagtanong pa ang guro ng dalawa pang volunteer, kaya nag-alok si Inuzuka na sumali.
Nang tanungin ni Azuki kung bakit, sinabi nito na masayang tumakbo kasama ang mga kaibigan, kaya nagpa siya na ring sumali si Neko. Dahil dito, sinubukan ni Shikamori na sabihin kay Izumi na tiyak na magiging masaya ang karera, pero binaliwala lang siya nito para magpasalamat kay Inuzuka sa pagsali. Pagkatapos ay sinabihan ni Neko si Shikamori na subukan namang magpaganda kapag nakatingin na talaga sa kanya si Izumi. Makalipas ang ilang sandali, nagpulong ang team para pag-usapan ang kani-kanilang kalakasan at kahinaan. Agad na pinasimulan ni Hakimitsu ang usapan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa lahat na ang kanyang maliliit na binti ay disenyo lamang para sa paglalakad, matapos ding sabihin ni Izumi na malamang siya ang magiging pinakamabagal na takbo sa grupo. Sinabi ni Hakimitsu na walang silbi ang pagsisikap na manalo at inaming gumaan ang loob niya dahil, loser, din si Izumi na katulad niya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Inuzuka na ang tanging problema lang ni Izumi ay ang kanyang kamalasan, dahil sa totoo lang ay mabilis talaga itong tumakbo. Dahil dito, sinubukan ni Shikamori na pasiglahin ang kanilang loob, pero naunahan na siya ni Inuzuka. Habang nangyayari ito, pinipigilan ni Shikamori ang gigil na pilipitin ang leeg nito na parang kwago. Sinabi naman ni Neko sa lahat na magsaya na lang sila dahil baka hindi na sila muling magkasama-sama sa iisang team sa ganitong festival. Maya-maya, nagsimula ang ensayo. Lahat ay nasabik maliban kay Hakimitsu, dahil alam niyang walang saysay ang pagtuturo sa isang grupo ng mga mahihina. Gayunpaman, matapos ang ilang minutong pagtakbo na parang buntis na pagong, sa wakas ay nakapasa rin si Hakimitsu. Pero sa unang hakbang pa lang, na-injury agad ang mga binti ni Izumi at nasubsob sa lupa, na hindi na ikinagulat ng sinuman. Noong balak na sanang sumuko ni Hakimitsu, bumangon muli si Izumi at nagpatuloy sa pagtakbo, kaya medyo gamaan ang loob niya sa kanilang tsansa. Makalipas ang ilang minuto, pinagsisihan niya ang pagpayag na sumali sa team dahil pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang baga pati na rin ang kay Izumi. Sinabi naman ni Inuzuka na huwag silang mag-alala dahil ang bilis niya, kasama ang pagiging atletiko ni Neko at Shikamori, ay sapat na para ihatid ang team sa panalo. Dahil sa nakitang parang wala lang ito sa tatlo, napagtanto ni Izumi at Hakimitsu na marami pa silang kailangang gawin. Ilang oras ang lumipas, umalis na si Inuzuka kasama ang mga babae para mag-ensayo sa ibang events, pero nakiusap si Izumi kay Hakimitsu na magpaiwan muna para makapag-ensayo pa sila ng kaunti. Ginugol nila ang buong gabi sa pagpiga ng kanilang lakas hanggang sa limitasyon. Pagkatapos, nagpasalamat si Izumi sa kanya sa pagpayag na mag-ensayo. Sinabi naman ni Hakimitsu na walang anuman iyon, pero nilinaw niyang hindi niya iyon ginagawa para sa kanya. Inamin niyang mas gusto niya ang mga gawaing hindi nakakapagod, pero ang tanging dahilan kung bakit siya nagsisikap ay dahil gusto niyang maging memorable ang karanasang ito, gaya ng sinabi ni Neko, at ayaw niyang bigwan ang kanilang mga kaibigan. Ilang araw matapos nito, nagsimula na ang festival. Kinabahan si Izumi dahil baka hindi sapat ang kanilang extra training para talunin ang mga pro-runner. Nang tingnan niya si Hakimitsu at mapansing na wala na ang sigla nito noong isang gabi, nag-alala siya at nag-isip ng paraan para pasayahin ito. Gayunpaman, tinawag na siya para sa unang laro, ang Cavalry Battle. Natuwa naman si Shikamori na makita siyang gumaganap bilang kabayo kasama si Inuzuka, dahil hindi niya akalain na may sapat na muscle ito para magbuhat ng tao. Sa kasamaang palad, sa kabila ng lahat ng hiyaw at pagsuporta ni Shikamori, muling umatake ang malas ni Izumi at natalo ang buong team nila sa laro. Matapos ang kaiyahiyang pagkatalo, naghanda na si Hakimitsu para sa kanyang ball toss game, pero nawalan agad siya ng lakas ng loob dahil lahat ay nakatingin sa kanya at nagtataka kung paano siya mananalo gamit ang kanyang maliliit na braso. Habang ang mga kakampi niya ay hindi makapag-shoot, nagdahan-dahan siya sa pag-iipon ng maraming bola sa kanyang mga braso bago ito sabay-sabay na inihagis sa hangin. Sinabi ni Inuzuka na imposibleng pumasok ang mga iyon, pero ang mga bola ay tila lumipad ng slow motion, at pumasok sa loob ng net, na ikinagulat ng lahat. Noon narinig ni Hakimitsu ang pag-cheer ng kanyang mga kaibigan kaya seryoso siyang nag-focus sa unang pagkakataon. Ilang minuto lang ang lumipas, ang mga nanlalait sa kanya ay napanganga na lang kung paano niya dinomina ang mga kalaban. Sa kasamaang palad, dahil sa hina ng kanyang stamina,
pumangalawa lang ang team nila. Habang tinutokso siya ni Inuzuka sa sobrang pagsisikap, pinuri naman siya ni Shikamori sa pagseryoso sa laro, at napagtanto ni Hakimitsu na hindi rin pala masamang magpagod. Nagpasya siyang ibuhos ang lahat ng natitira niyang lakas sa relay race. Nang magsimula ang relay, nag-aalala sina Inuzuka at Neko na baka muling masabsob si Izumi sa lupa. Sa kabilang banda, nag-aalala pa rin si Hakimitsu na baka hindi siya sapat, kaya hinawakan ni Shikamori ang kanyang kamay at sinabing kinakabahan din siya. Alam ni Hakimitsu na nagsisinungaling lang ito dahil ang mga atletang katulad nito ay hindi kinakabahan, pero tinanggap niya ito bilang paraan ni Shikamori para pagaanan ang loob niya. Pagkarinig ng hudyat, mabilis na tumakbo si Neko at agad na nakuha ang unang pwesto. Sa kasamaang palad, si Hakimitsu at ang kanyang maliliit na binti na ang susunod. Gaya ng inaasahan, mabilis siyang naunahan at napunta sa huling pwesto. Ang masama pa, nanghina ang kanyang mga binti at nadapa siya, pero nang marinig niyang tinatawag siya ni Izumi, pinilit niyang makarating dito anuman ang mangyari. Pagkaabot ng baton, mabilis na tumakbo si Izumi at nanalangin na sana ay malumpasan niya ang kanyang malas, pero biglang natanggal ang kanyang sapatos. Nagsimula siyang mag-alinlangan, pero nang maalala niya ang hirap ng ensayo nila ni Hakimitsu, nagpatuloy siya sa pagtakbo ng nakamedyas lang, na ikinagulat ng lahat. Sa wakas, nakarating siya kay Shikamori nang hindi nadadapa. Agad na humarurot si Shikamori na parang, reverse flash on steroids, para bawiin ang lamang na nawala ni Izumi at Hakimitsu. Namangha ang lahat sa kanyang galing, habang si Inuzuka naman ay natakot dahil siya ang kailangang tumapos ng karera para sa team. Pagkaabot ng baton, humarurot si Inuzuka na parang isang, unconscious Zenitsu, at pinanatili ang lamang hanggang sa finish line para makuha ang panalo. Dahil dito, tumakbo si Izumi kay Shikamori para yakapin siya at sabihing siya ang pinakamagaling. Habang pinipilit ni Shikamori na maging kalmado, nakatingin si Hakimitsu na may ngiti sa labi, masaya na hindi siya sumuko. Ilang taon na ang nakalilipas, ginaising ni Motoko si Izumi para sa isa na namang ordinaryong araw sa paaralan, kaya naghanda siya at mabilis na lumabas ng bahay. Sa pagkakataong ito, hindi mahanap ng mga Diyos ng kamalasan si Truckon, kaya nagpadala na lang sila ng bisikleta para itumba si Izumi. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya at agad na nagpunta sa nurse ng paaralan pagdating niya. Matapos siyang gamutin at siguraduhing wala namang nawalang mahahalagang organ sa kanya, ipinaalala sa kanya ng nurse ang tungkol sa nalalapit na school trip at tiniyak na nandoon lang siya para protektahan si Izumi kung sakaling umatake na naman ang kamalasan nito. Makalipas ang ilang oras, tinanong din siya ng kanyang mga kaklase kung sasama ba siya sa school trip. Matapos niyang ipaalala sa kanila na tila siya, siren song, para kay kamatayan, sinabi ng mga ito na kaya naman nilang gawan ng paraan ang kahit ano. Dahil dito, naisip ni Izumi na baka makaligtas siya sa trip ng walang problema, hanggang sa ang isa niyang kaklase ay muntik nang mamatay habang pauwi sila. Agad na naghanap ang lalaki ng pinakamalapit na templo para makiusap sa mga Diyos na bigyan naman siya ng pahinga, o kahit man lang mga, beginner level, na aksidente na madali niyang malalagpasan. Sa kasalukuyan, katatapos lang lumabas ni Izumi sa paaralan kasama si Shikamori at patuloy ang kanyang pagkukwento kung gaano kasaya ang makasama ang dalaga. Nagpasya siyang mag-aya ng isa pang date dahil matagal na rin ang huli nilang labas. Noong una, iminungkahi niya ang isang spa date, at pumayag naman si Shikamori dahil kailangan din niya ng pahinga. Pero nagbago ang isip ni Izumi at sinabing mas maganda kung sa amusement park na lang sila magpunta. Ilang araw ang lumipas, nagpasya si Shikamori na mamili at sumabay kay Fuji, pero agad din itong iniwan pagdating sa mall dahil ayaw pa rin niya sa mukha nito. Agad siyang humanap ng tindahan ng mga damit na pambabae pero nalito siya dahil hindi niya mapili kung alin ang magugustuhan ni Izumi. Sa huli, umalis siyang walang nabili at nakita si Fuji na pinagkakaguluhan ng mga babae. Inisip ni Shikamori na sikat lang ang kapatid niya dahil biniyayaan ito ng mukha ng isang anghel. Nang mapagtanto niyang walang diskarte ang kanyang kuya at baka mapahiya lang ang kanilang pamilya, sumingit si Shikamori para iligtas ito at pinalabas sa mga babae na siya ang girlfriend nito. Dahil dito, napahiya si Fuji na kailangan pa siyang tulungan ng kapatid, at agad siyang tinukso ni Shikamori na tila isang simp,
na hindi marunong kumilos ng tama sa harap ng magagandang babae. Noong unang panahon, nag-e-ensayo rin siya ng karate sa isang dojo kasama si Fuji. Habang nagiging mas magaling siya kaysa sa ibang mga lalaki roon, madalas siyang asarin at tuksuhin ni Fuji para lang makakuha ng reaksyon mula sa kanya. Matapos ang isa sa kanilang mga ensayo, umuwi sila at nadatnan ang ulam na mukhang panas na pagkain ng aso na luto ng kanilang ina. Wala silang pagpipilian kundi kainin ang lahat, pero sinabi ni Fuji na titigil na siya sa pag-e-ensayo kasama si Shikamori. Tinanong ng kanilang ina kung gusto pa rin bang magpatuloy ni Shikamori kahit wala ang kuya niya, at sumagot siya ng oo dahil nagsisimula na siyang magkaroon ng mga kaibigan sa dojo. Ikinatuwa ito ng kanilang ina dahil iyon ang unang pagkakataon na gumawa si Shikamori ng sarili niyang desisyon. Sa paglipas ng panahon, lalong gumaling si Shikamori at nakilala sa pagtulong sa mga mahihinang estudyante laban sa mga bully. Doon nagsimulang humanga sa kanya ang mga tao. Pero kapag ikinukwento ito sa kanya ng ibang mga babae, hindi niya ito binibigyan ng pansin dahil wala pa siyang ideya noon kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Dumating ang oras na pwede na silang mag-sparring ni Fuji at nasabik siya, sa pag-aakalang matuturuan na niya ito ng leksyon. Pero pinatumba lang siya ni Fuji para ipaalala sa kanya na ito ang nagpakilala sa kanya sa martial arts. Habang naglalakad pa uwi, biglang tinanong ni Fuji kung anong klaseng payong ang ginagamit niya, at nang sabihin niyang pangkaraniwan, nagalit ito dahil masyado pa ring sumasabay si Shikamori sa uso. Bigla ring nagpasya si Fuji na tumigil sa karate, na ikinagalit ni Shikamori dahil naging kampyon na ito. Pinayuhan ni Fuji si Shikamori na humanap ng bagay na talagang kinahihiligan nito. Makalipas ang ilang araw sa klase, nasabik ang isang kaibigan ni Shikamori na ikwento ang binabasa nitong romance manga. Pero halos walang alam si Shikamori sa manga dahil paminsan-minsan lang niyang nasisilip ang mga gamit ni Fuji sa bahay. Dahil dito, lalong na-excite ang kaibigan niya na ikwento ang lahat at binigyan pa siya ng kopya para basahin. Sa kanyang kwarto, napagtanto ni Shikamori na marami pa siyang dapat matutunan sa buhay bukod sa pakikipaglaban sa mga lalaking pawisan sa dojo. Matapos nito, sumali siya sa isang karate tournament at nanalo, pero agad din siyang nagpasya na tumigil at iniwan ang kanyang mga kaibigan sa karate para hanapin ang tunay na pag-ibig. Bilang panimula, inayos niya ang kanyang hitsura at katawan, at pagkaraan ng ilang buwan, bumalik siya sa paaralan na mukhang napakaganda. Ang tanging nasa isip niya ay humanap ng lalaking pag-aalayan niya ng kanyang panahon, at doon niya unang nakita si Izumi. Nasa ilalim si Izumi ng isang puno, nakikiusap sa janitor na tulungan siyang makuha ang isang tiket na tinangay ng hangin. Habang kumukuha ng hagdan ang janitor, nag-alok si Shikamori ng tulong at kalmadong umakyat para makuha ang tiket, habang si Izumi naman ay nananalangin na huwag sana itong malasin dahil sa kanya. Ilang araw matapos ito, muli silang nagkita, kaya kinuha ni Izumi ang pagkakataon para pasalamatan siya ng husto. Matapos ding ikwento ang kanyang matinding kamalasan, inamin ni Izumi na masaya siya na nagkita silang muli. Hindi na kinaya ni Izumi ang sobrang ganda ng mukha ng dalaga kaya sinubukan niyang tumakbo palayo, pero sinundan siya ni Shikamori para itanong ang kanyang pangalan. Balik sa mall, inamin ni Shikamori kay Fuji na nahihirapan pa rin siya sa kanyang mga insecurity sa kabila ng lahat ng narating niya. Bago umalis, nakakita siya ng isang napakamahal na lipstick at hindi nakatiis na bumili. Naramdaman niyang may puwang pa rin si Izumi sa kanyang puso. Kinabukasan, nagayos siya at ginamit ang lipstick bago makipagkita kay Izumi. Gaya ng dati, dumating si Izumi ng mas maaga sa napagkasunduan para siguraduhing hindi makakahadlang ang kanyang kamalasan sa kanilang date. Nang dumating si Shikamori, muling napaisip si Izumi kung paano siya nakakuha ng ganito kagandang babae sa kabila ng kanyang napakasamang kapalaran. Nagpasya siyang mag-focus na lang sa pagsasama nilang dalawa. Matapos nilang pagmasdan kung gaano kaganda ang park, tinanong ni Shikamori kung alam ba ni Izumi kung saan sila unang pupunta. Nang subukan niyang bigyan ang dalaga ng bunny ears, inamin nito na kaya iyon pero tumanggi siyang isuot ito dahil sa isang masamang karanasan noon. Sinabi niya na mas bagay iyon kay Izumi, pero nagtampo ang lalaki dahil gusto niya talagang makitang suot iyon ni Shikamori. Dahil ayaw niyang ma-disappoint si Izumi, nagpasya si Shikamori na magsuot na lang ng kapa.
Pero ang disenyo ng bungo rito ay nagpaalala kay Izumi sa unang movie date nila kung saan muntik na siyang maihi sa pantalon dahil sa takot. Gayunpaman, matapos ipaliwanag ni Shikamori na nagmumukha siyang Dark Prince, dito, nag-focus na lang si Izumi sa ganda ng dalaga at tinanggap ito. Matapos iyon, nagpunta sila sa Sleeping Beauty attraction at nagulat nang makitang may 70 minute na pila. Ipinaliwanag ni Izumi na minsan ay umaabot pa ito ng 3 oras dahil bago pa ang attraction at marami ang gustong makakita. Nang sa wakas ay makapasok na sila, nalito si Shikamori dahil wala siyang alam sa kwento ng Sleeping Beauty. Kaya naman, isinalaysay ito ni Izumi sa kanya. Inamin ng dalaga na maganda pala itong romance story, at nang biro siyang tuksohin ni Izumi tungkol sa hindi niya pagkaalam dito, ipinaalala niya na ang mga romance story ang naging buhay niya noon. Nang tanungin ni Izumi kung may pangarap ba siyang gustong matupad, ikinwento ni Shikamori ang panahong natuklasan niya ang romance manga at naging obsesyon niya ang makahanap ng tunay na pag-ibig. Sinabi niya na ang pangarap niyang ma-in love ay natupad na dahil kay Izumi. Dahil dito, nahiya si Izumi at nagpatuloy na lang sa pagkukwento ng iba't ibang bagay hanggang sa makasakay na sila sa ride. Habang mabilis na nahuhulog ang loob ni Shikamori sa kwento, si Izumi naman ay nakatulog dahil sa sobrang pagkabagot sa pakikinig tungkol sa Sleeping Beauty. Maya-maya, dumating na sila sa bahagi kung saan ginaisang ng prinsipe ang Sleeping Beauty sa pamamagitan ng isang halik. Tiningnan ni Shikamori si Izumi at napagtantong nasa ibang bersyon siya ng kwento kung saan ang kanyang prinsipe ay isang tamad na nerd na hindi marunong makaramdam. Pagkatapos ng ride, iminungkahi ni Izumi na sumubok ng mga bagay na mas mabilis ang pila. Kaya naman, ginugol nila ang buong araw sa pagsakay sa kung ano-anong rides. Naging kampante si Izumi dahil ngayon lang naging ganito kaayos ang date nila. Pero nagbago ang lahat nang pumunta sila sa isang restaurant para kumain at nalamang nagkaproblema ang kanyang reservation. Naghanda na si Izumi para sa isa na namang balitang malas. Pero sa halip na malas, nagpa siya ang restaurant na ibigay sa kanila ang pinakamagandang mesa na karaniwang nakalaan para sa mga VIP. Tinanggap nila ang alok pero agad na nakaramdam ng pagkailang dahil mukha silang out of place. Lalo na si Izumi na pakiramdam niya ay agaw atensyon siya dahil ang suot niya ay parang construction worker na naka-day off. Mabuti na lang at pinasigla ni Shikamori ang paligid sa pagsasabing mag-focus na lang sila sa isa't isa. Tinanong pa niya si Izumi kung ano ang nakikita nito sa kanyang mga mata. Sinubukan ni Izumi na pakalmayan ang sarili bago sumagot na ang nakikita lang niya ay ang sarili niya. Sinabi ni Shikamori na si Izumi lang ang tanging bagay na gusto niyang tingnan, pero bumanat din si Izumi at sinabing si Shikamori lang ang tanging magandang tao na masaya siyang pagmasdan. Ilang minuto ang lumipas, tinanong ni Izumi kung may gusto pa ba siyang gawin. Itinanong ni Shikamori kung pwede nilang gawin ang nakita sa commercial ng park. Umakto siyang parang isang napakalaking event ito, pero kalmadong pumayag si Izumi at hiningi ang kanyang kamay. Kinilig ang dalaga sa pag-aakalang makukuha na niya ang halik na pinapangarap niya, pero tinanong lang siya ni Izumi kung gusto ba niyang magpahatid sa bagong spot. Nang mahalata ang pagkalito ni Shikamori, napagtanto ni Izumi na nagkamali siya kaya humingi siya ng paumanhin. Sinabi ni Shikamori na kalimutan na lang ito, pero habang papalabas sila, naalala ni Izumi ang kiss scene sa commercial at napagtanto kung gaano siya kamanhid. Maya-maya, sumakay sila sa isang bangka para tamasahin ang magandang tanawin, pero nag-aalala pa rin si Izumi sa katotohanang gusto siyang makahalikan ni Shikamori. Matapos mag-isip ng solusyon, naalala niyang hindi pa pala sila nakakapag-picture ng magkasama. Pero bago pa sila makapwesto, biglang nawalan ng kuryente. Kinabahan si Izumi dahil nasa gitna sila ng dilim, pero nang hawakan ni Shikamori ang kanyang kamay, nakita nila ang ibang couple na gumagamit ng flashlight kaya binuhay na rin ni Izumi ang sa kanya. Habang nag-uusap na parang nasa panaginip lang sila dahil sila lang dalawa ang nandoon, hinalikan ni Shikamori ang kamay ni Izumi. Muling nagpanik si Izumi kung paano ito tutugunan, pero matapos maalala ang araw na inamin ng dalaga na natatakot ito para sa kanilang relasyon, nagpa siyang magpakalalaki at hinalikan si Shikamori sa pisngi. Kasunod nito, lumuhad siya, hinawakan ang mukha ng dalaga, at sinabing huwag itong mag-alala dahil hinding-hindi niya ito iiwan at gusto niyang makasama ito habang buhay. Bumalik ang mga ilaw,
Pero tumanggi si Shikamori na bitawan ang pagyakap kay Izumi dahil hindi pa siya handang matapos ang gabi. Kinabukasan sa paaralan, nagtataka si Inazuka kung bakit nanginginig si Izumi, pero halos hindi siya marinig ni Izumi dahil paulit-ulit na nagpe-play sa isip nito ang halik kagabi. Kasabay nito, tinatanong ni Namiko at Hakimitsu si Shikamori kung bakit kakaiba ang kilos nito, pero sabi niya ay wala lang ito. Gayunpaman, alam na nila ang tungkol sa date, kaya pinilit nila ito hanggang sa may kwento ang tungkol sa halik. Nang malaman nilang sa pisngi lang ito, nadismaya sila. Naalala rin ni Shikamori na gusto niya ng isang real sloppy kiss at hindi lang yung family-friendly na sandaling pinagsuhan nila sa bangka. Para matupad ang pangarap, nagpasya siyang maglaan ng mas maraming oras at lakas para maranasan ang pinakamagandang love story kasama ang malas ngunit poging si Izumi. Kung nakaabot ka sa dulo ng videong ito, mag-comment lang kung sino ang idolo mo sa NBA. Like, comment and subscribe. Maraming salamat!